Yun guys, pag-usapan natin yung naganap kanina sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos na dinismiss na ng House of Representative. Ah, Panoorin natin to, komentahan natin. Pero bago ang lahat, bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pa-follow na rin po ng ating Facebook page, Article PH, yan sa meron na yan. Tara, isa natin. To call the roll of members for nominal voting. Roll call of members on the adoption of House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111. Honorable Representatives Abalos, Abante, Asidre, Acosta, Adyong, Advincula, Agaraw, Agyao, Alano, Alba, Albano, Almario Chino Miguel, Almario Dennis, Almonte, Alvarez Jose, Alvarez Mercedes, Amante, Amatong, Angara, Angeles, Aquino, Aquino Magsaysay, Arbison Munir, Arbison Munir Jr., Arenas, Arrogancia, Asisio, Ataide, Aumentado, Ang dami niyan. Anyari. Forward na natin guys kung aanin natin ito. Napakatagal na ito. Chungalaw, Ko, Madam Speaker, What's the pleasure of the Honorable Ko? Madam Speaker, I vote no and I reserve my right to explain my vote later. Noted. Thank you. Please proceed. Ko Pilar, Coangco Jaime Eduardo Mark, Kaya nga naman ng ulo. Coangco Mark, Colliantes, Corvera, Cruz Agatha, Cruz Ricardo, Cruzado, Kua, Dagook, Dalog, Dayanghirang, Daza, De Jesus, De Lima. Madam Speaker, What's the pleasure of the Honorable De Lima? since the voting is on the committee report as a whole, then my vote is no, and I will explain later. Thank you. Thank you very much. Well noted. Please proceed. De Venecia, Defensor, Tegamo, Del Mar, De Los Santos, Di Macuja, Di Maguila, Di Maporo Imelda, Di Maporo City Amina, Diokno, Dionisio, Domingo, Domogan, Duterte Harold James, Duterte Omar Vincent, Duterte Paulo, Ano yan guys, hindi ko alam kung anong bumoto dyan. Halo-halo na eh. So, tatalo na lang tayo dito sa may isa. Sa may isang video. Kasi, kung tutuloy-tuloy natin yan, mali pala yung nailapag kong video. Ito pala yun. Rene Luis Ko has 2 minutes to explain her vote. Sabihin ko ba? Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, bumoboto ang kabataan ng no sa House Resolution number 746 Kayo lang. Bahala kayo dyan. na nagpapanukalang ibasura ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa inendorsong impeachment complaint na kinatawang ito, matapos ang pag-aaral ng hawak nating ebidensya, may 3 acts Ano itong inano nila, yung kay Nisay, itong kinokomentan nila, kay ano yan, kay Nisay. Si Nisay po, nangisay. Nangisay na nalaman dinismiss na. Lalo mo kasing ebidensya na direct na nag-uugnay sa Pangulo. Puro baseless accusation.
paratang lang. na nakita tayong pagtataksil sa tiwala ng publiko. Una, ang pagbuo at pagpapatupad ng iskema ng korupsyon sa anyo ng BBM parametric formula bilang opisyal na mekanismo ng alokasyon ng pondo para sa flood control projects at iba pang infrastructure projects na pabor sa interes ng leadership. Ikalawa, ang pag-aproba ng releases ng unprogrammed appropriations pagkatapos ng budget, pinakamataas sa kasaysayan natin, na nagresulta sa pagkuha ng pondo ng PhilHealth na unconstitutional para pondohan ng flood control projects na maanomalya. Ikatlo, Ano ang unconstitutional doon, may ng Supreme Court? May desisyon. Hindi nag-commit ng grave abuse of discretion ang Pangulo. Tapos si Ralph Recto naman ay may desisyon din na walang nilabag. Sumunod lang sa yung may jurisprudence kasi yan eh. Sinundan nila yon yung proseso nun. So okay ka na, rinig ko. Upo na. Ito talaga mga to. Kahit sino kasing mga politiko, kahit sinong nakaupo, sila, against sila dyan. Walang matinong politiko para sa kanila. Gusto nila may maupong komunistang na yung kagrupo lang din nila. Alam mo mga NPA? Umakyat na kayo sa bundok, mga direktang iniutos at tumanggap si Pangulong Marcos Jr. ang napapasok direct institutional para pondohan ng flood control projects na maanomalya. Ikatlo, direktang iniutos at tumanggap si Pangulong Marcos Jr. ang napapasok ang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng maanomalyang flood control projects at iba pang proyekto. Yun lang. Asan ba ebidensya nyo dyan? Puro kayo nga wala naman kayo may latag na ebidensya. Ebidensya nyo yung nga, hearsay lang. Diba naman tong mga to? Basta matawag lang na basta may maiakusa lang, oposisyon na. Tandaan nyo, di kayo magaling na oposisyon. Nasa Senado nga Nung nag-oposisyon, yung mga yung mga pro-government, tignan mo, nagtayo-tayo yung mga majority dati. Mahirap kasi pagtanggol ang mali. Ganyan lang yun. Mga sa General Appropriations Act. Despite all these anomalies, standing allegations that have yet to be fully debunked, the Senate Blue Ribbon Report, the House Justice Committee Report, the ICI report sing in chorus that President Marcos Jr. has no links to corruption. Hay nako. Kung si Bongbong yung kasama siya dyan sa corruption na yan, di sana hindi niya na siniwalat yan. Nakay-party-party na lang siya dyan. Tapos gusto nyo gibain si Romualdez. Ilabas nyo ebidensya nyo. Para kami din mismo na loyalist mag-call out dyan. Wala kayong mailabas. Paano namin i-call out yan? Ayoko magmura ng Ayoko magmura ng bubukas yung bibig ko. Mahirap. Ginigiba nyo kasi sila. Galingan nyo sa susunod. Hindi yung nagmumukha kayo. Nagmumukha kasi kayong tanga dyan. Diba? Kung si Bongbong kumuha siya dyan. Ay, ako. Kinipilit pa kasi. Kung si Bongbong kasi, kung tawag doon, kung may kinalaman siya dyan sa flood control anomaly na yan, hindi siya magdadakdak ng ganyan. Hindi mo rin malalaman
na may ghost project. Nung sinabi ni Duterte na rampant yung corruption nung termino niya sa DPWH, kabilang ba dun si Bongbong? Tanga. Tanga eh. Kaganda-ganda eh, bobo. Sa House Committee, a consideration not provided in the rules had to be added. Hindi na, na kayo sa kalsada, hinahanap na kayo ng doon, mga vendor doon. Para kumita naman, mag-rally na lang kayo. Di ba yan naman yung nyo, yung, ang tawag nyo, parang pag nagluluto yung best recipe. Ganyan yan. Inihalal sila, yung mga party list, yung mga makabayan, yan. Gabriela, ACT Teachers Party List, Akbayan, yan, mga yan. Inihalal sila para maging taong kalsada. Balut! Penoy! Shit! Sharon! Culminating in the virtually scripted junking of the impeachment complaint. Why are we not following up on leads? This impeachment process is the proper, legal, and constitutional avenue to do so. Yet for this year, that ends today. Sa inendorso naming impeachment complaint, sinasaad dito ang facts constituting betrayal of public trust. Wala pong rason kung bakit hindi dapat ito tumuloy-tuloy sa hearing proper. Bilang mga mambabatas, hindi dapat tayo takot na ungkatin ang katotohanan. Ang hiling ng kinatawang ito, let the Philippines... Kailan ba ito na? Hindi ko lang alam kung kailan ito nahalal itong sarili ko eh. Nung panahon ba ni Duterte? Nandito na ba yan? Tanong lang, okay. Tanong lang. Filipino people who suffered from disasters and lacking basic social services because of misuse and abuse of public funds see their day, see their truth. Let the Filipino people repose their trust in a public office that deserves it and does not betray it. Para sa kapwa ko mga mambabatas, today we write one of two possible stories. Either we pursued genuine accountability or we helped sanitize the president and bury the corruption trail leading to Malacanang. Sa mamamayang Pilipinong nakasubaybay, tayo ang tunay na hukom. Is the president truly innocent in this corruption scandal? Through generations of traumatic corruption scandals, from Marcos Sr. to the pork barrel scam, and now Marcos Jr., we have learned to recognize the patterns of impunity. No matter how deeply these Inungkat mo na naman. Si Apo Lakay. May knowledge ka ba tungkol sa sa corruption noon? Ipinanganak ka na ba nung time na yon? Pag hindi, tahan na, tulog muna. Tulog na. Kasi may mga matatanda rin kasi nagsabi, bakit daw tinawag na magnanakaw si Marcos Sr.? Eh hindi pa siya politiko, eh mayaman na tao na yan. At saka isa pa, kung nagnakaw man si Bongbong Marcos, best malaki pa yung pera niya sa budget ng Pilipinas. Malaki yung niya, pera ng Marcos Sr. kasi sa budget ng Pilipinas. Saan niya kinuha yun? Ba? Huwag dapat kasi, hindi na pinag-uusapan yung mga ganyan. Nasa, na tayo eh. Nasa, itong current administration ang pag-usapan nyo. Kung wala naman kasi kayong dyan, o sige, kung gusto nyo, di. Eh kung sinabihan nyo magnanakaw yan, di ba may kinuha na yung sa tawag doon? Nasa government, kung PCGD yata eh? PCCG? I think, ayun yata yung PCGD.
Yung kinuha yung ill-gotten wealth, yung mga ano, yung alahas ni Imelda Marcos, yan, mga sapatos, bags, luxury bags. In-auction yun, di ba? Saan napunta yun? Research nyo. Proyekto ni Corazon Aquino. Major infrastructure ng ni Corazon Aquino maggumawa ng rebulto. Huwag nyo kami tinitrigger dyan sa mga ano na yan. Sa about kay Marcos Sr. Di kayo obra. Babalahurain lang namin kayo. Demonyo kami pagdating sa ganyan. Pag-usapan natin yung ano, yung current administration. Huwag kayong tatalusin sa ano. Didemonyohin namin kayo dyan pagdating sa ganyan. Sample lang yun. Sinasabi ko. Saan napunta? Saan napunta yung pinagbentahan ng pinag-auctionan ng PCGG? I'm not sure kung PCGG ba yun. Yung nasa government din. Saan napunta? Wala naman proyekto si Corazon Aquino. Alin? Oh. Ito pa isa. Yung estate tax ng mga Marcos from 23 million to 200 23 billion to 200 I think 203 I think to 230 billion. Ang laki ng tinubo, no? Paano nila kunuwenta yun? Bakit hindi nagbigay ng computation yung government sa mga Marcos? Sagutin mo, Renego. Sabi wag nyo kaming dadaanin sa kay Apple kay ganyan argumento nyo. King ina nyo. Babastusin nyo lang yan sa ano. Yung argumento nyo pambabastos lang di sa nung kay Apo. Sige, magbabastusan tayo. Bibigyan namin kayo dyan. Kung gusto nyo. Sample lang kita, gusto mo? Himurin mo yung puwet ni ano, hukayin nyo, si Joe Masison. Dilaan nyo yung puwet. Patay na yung pinaglalaban nyo. Akyat pa kayo na akyat ng bundok. Sino pa pinaglalaban nyo? Yung anak, yung susunod? Gulpihin ko yun. Allegations are buried, truth will surface. It all At saka kung ano man yan si Marcos Sr., pahin nyo, pusasan nyo kung gusto nyo. Gusto mo, tabihan mo pa Baon mo na rin yung sarili mo sa lupa Remember si Pinoy. May atraso yan sa 44. Dinismiss. Bakit? Natural, i-dismiss yun. Patay na always does. Muli, ang boto ng kabataan ay no. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Laila De Lima to explain her vote. The Honorable Laila De Lima has 2 minutes. Please proceed. Madam Speaker, thank you, but under the rules, Section 120. Pakita ka na naman sa akin. Galit na galit kami sa'yo Dahil sa ginawa mo, suportado ka sana Science. Science. Imbis na sinuportahan ka na, nawala na yung suporta ng ibang loyalist sa'yo. Balahurain ka pa. Ganyan talaga ang buhay. It's supposed to be 3 minutes, not 2 minutes. Under the rules. Kapal din ang mukha mo Balik nyo na nga sa selden.
Section 120. Because it's an impeachment proceeding, Honorable Laila de Lima, and it's not a legislative. But we don't have a specific provision on impeachment with respect to the time limit as to impeachment. So under the rules, it's 3 minutes. Sa Facebook ka na lang magpaliwanag o kaya mag-record ka na lang. Tigas din ang mukha mo eh. Umaya. Anyway, Madam Speaker, I will exert best effort. With the premature dismissal of the Maza et al. Impeachment complaint, the lingering question is, why the rush to end the process before the public could even witness it unfold? This brings me to the broader context. After the President's SONA, he spoke strongly about corruption in flood control projects, he condemned contractors, he announced the creation of an Independent Commission on Infrastructure, or ICI. Investigations were conducted and still going on. Some arrests followed. For a moment, many Filipinos felt a sense of relief, almost hope, that perhaps government was finally prepared to confront the machinery of corruption that has drained public funds for decades. But that momentum did not last. Instead of deeper disclosure, we saw hesitation. Instead of clarity, we saw the public left waiting. And then came the allegations made by former Congressman Zaldico. Even if his statements were not under oath, they were serious enough to damage public trust. They were serious enough to raise new questions. And they were serious enough to demand an official response that goes beyond press releases and political spin. Hindi pwedeng idahilan na hindi makikiisa si Zaldico dahil ayaw niyang umuwi ng bansa, kaya mahirap patunayan ang mga alegasyon niya laban sa Pangulo. Hindi nangangahulugan ito na titigil tayo sa paggawa ng paraan. Di pawiin mo. Pawiin mo. Ikaw gumawa ng paraan. Ginagawa na nga nila yung lahat ng makakaan nila para mapawi si Zaldico eh. Tapos ikaw magdadadakdak ka lang dyan. Oh. Anong ginawa mo? Tumulong ka. Tanga ka pala eh. Nangukluban. Para arestuhin at para paharapin siya sa mga investigasyon at kaso laban sa kanya. The House, or this House, had an opportunity to... Tsaka isa pa, kahit alam natin na nasa Portuguese siya, huy, tignan mo ang Metro Manila. Malawak. Kaya mo kayang hanapin yung isang tao na nagtatago? To respond with seriousness, we had an opportunity to show that Congress does not flinch when allegations reach high office, but instead, we chose the quickest exit. Malalim ang implikasyon nito. Hindi mabubura ang nangyaring pagboto ng Kamara ang mga pagdududa. Lalo lang nitong paparamihin ang mga tanong. It does not protect credibility. It weakens it. It does not clear the President's name. Wala Yung ano niya, yung comment niya, pang ano eh, yung pang susunod na impeachment, pang 2028. Ihain mo ng malaman mo. Ihain mo. Maghain ka ulit para mapahiya kayo ulit. Ganoon lang naman yun eh. Puro kayo akusa. Galingan nyo kasi. Maglatag kayo ng matibay na ebidensya. Yung direkta mismo na si Pangulong Marcos yung kurap. Yung nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi yung kayo ng ngak dyan eh. Bato yun. closure. It ensures that the questions will haunt him for the rest of his term because public doubt does not disappear. When we refuse to examine it, it stays, it lingers, it hardens, and it becomes part of political memory. What we dismiss today will not stay buried. Tulad ng mga ghost projects na pinakamalaking scam sa ating kasaysayan, ang hilaw na pagbasurang ito sa impeachment ay multo na babalik ng babalik at ibabato ng ibabato sa Pangulo. It will return.
in the public conversation, in the media, in the streets, and in every Putang ina, impeach nyo si Bongbong. Sino iyo po nyo? Mga pisting yawa kayo. Bumalik kayo sa bundok, mga puta. Ikaw, Laila. Tuloy natin. moment when this administration asks the people to trust it. Maganda ba ito para sa administrasyon at lalo na para sa ating bansa? Madam Speaker, I voted no because I believe accountability should never be treated as an inconvenience. I voted no because our people deserve better than silence dressed up as procedure. And I voted no because I refuse to be part of a decision that will be read, rightly or wrongly, as fear. May bilang ka ba dyan? Wala ka naman bilang, hindi magno ka lang. Mga ano, yung mga dilawan yan. Mga dilawan sila, guys. Yung mga ano na yan. Gusto pa nilang ano. Isa na lang yung matino dyan sa inyo eh. Wag lang. Sa dilawan eh. Si Hontiveros. Dalawa pala. Hindi. Sa dilawan. I think si... Hindi ako sure kay Hontiveros eh. Mas okay pa ako kay ano. Kay Kiko. Yan. Tapos kay Tarlianes. Yun lang, dalawa lang. Dalawa lang ako. Ibam, hindi rin ako. Ayoko. Aquino, mga Aquino ayoko. Pass, man. Gumawa na naman ng Revolto eh. Yung Revolto, tinumba lang. Nakita ko yun eh, yung ano, papasok ako sa trabaho. Yung sa may South Triangle, kita ko yung tinanggal eh. Si Pinoy ba yun? Si Noy Noy yung na-revolto doon yung tinanggal. Kung inosente ang Pangulo, pinakamainam na dumaan siya sa tamang proseso na magpapatunay nito sa paraang kumpleto at hayagan. Sa halip, pinili ng Kamara na ibasura agad ito. Nang dumating ang mabibigat na paratang laban sa Pangulo, yumuko at pinalampas lang ito ng Kamara. Is this Galingan nyo kasi sa susunod, pakitaan nyo ng ano, ebidensya kagad. Yung ebidensya na ano, na uugnay talaga sa Pangulo. Hindi naman kasi, yung ipinasa nyo kasing impeachment, hindi naman direct sa akusado eh. O kunyari, maghahain ako ng impeachment. Laban kay Laila. Tapos si Laila, yung presidente. Si Laila, binigyan ng budget si Renico para sa flood control. Sinong gumastos? Si Laila o si Renico? Kasi ang pagbibigay ng budget sa isang proyekto, may proposed budget yan. May libro yan. May papakitang picture ng flood control. Pakitaan nila kung maganda ba, wala bang matatama ang mga kabahayan o hindi magkakaroon ng malaking epekto sa isang lugar. Yon. Pag okay naman siya, syempre pipirma ng Pangulo yan. Yung ano niya, proposed budget. Isasama yan sa proyekto. Paglabas ng budget, saan pinupunta yan? Hindi naman sa bulsa ng presidente. Ididiretso yan sa mga cabinet secretary niya. Tulad ng DPWH, dyan lang kasi sa DPWH yung nagkakatalo yan. Kasi may mga DPWH official corrupt. Mga official na corrupt. Hindi kasi direct yung pinapasan yung yung impeachment.
Kaya, kwenta. Kantahan kita eh. Why, Delilah, Janelle. Tuloy na natin, natok na ako. The legacy. We want to define this House. That's why, Madam Speaker, I voted no. Thank you very much, Honorable Laila Yun na yan. Di man kami nasaktan. de Lima, Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Sara Jane Elago to explain And NPA. her vote. The Honorable Elago has 2 minutes. Please proceed. Ang boto ng Gabriela Women's Party ay no sa House Resolution number 746. Naninindigan ang kinatawang ito na ang Masa et al. Complaint ay sufficient in substance. It is clear in the House Rules of Procedure in Impeachment Proceedings that the requirement of sufficiency in substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Malinaw na inilahad ng Masa et al. Complaint ang mga impeachable acts ng Pangulo at kung bakit ito naging betrayal of public trust. Una, ginamit ang baseline balance managed parametric formula upang pamahalaan at kontrolin ang pamamahagi ng bilyong pondo para sa flood control at infrastructure projects. Ang formula na ito ang nagbigay daan sa sistema ng allocables kung saan Siguro yung nakalagay sa ano nila. Article of impeachment nila. Betrayal of public trust. Misuse of misuse of mismanage of flood control. Ayop na yan. pinapayagan ang mga Dapat nilagay nyo din. Betrayal of public trust. Pulboronic issue. Tapos, betrayal of public trust. Ngiwi. Lah, nakanganga oh. Napatripan ka muna ha. Oh, ha? Deng deng, wala beng beng. Dong beng wala. Nag-loading tuloy. ng bilyong pondo para sa flood control at infrastructure projects. Ang formula na ito ang nagbigay daan sa sistema ng allocables kung saan pinapayagan ang mga mambabatas at iba pang government officials na pumili ng mga proyekto batay sa naaprubahan na budget. Tiniyak ng formula na ito na may kickback mula sa mga malalaking proyekto ng gobyerno. Pangalawa, tanging ang Pangulo lamang ang may kapangyarihang maglabas ng unprogrammed appropriations at inabuso niya ito. Tanga. The best ko na ito sinabi. Legal naman kasi legal naman ang ang unprogrammed fund kung merong line item. Hindi yan ilalabas ni PBBM kung wala naman siyang line item na nakalagay doon. Paulit-ulit tayo. Nakabisit na eh. Parang tanga eh. Sino bang gagastos? Si BBM ba? Si BBM din ba ang magpro-propose ng budget para sa flood control? Si BBM lang ba ang magpapagawa ng flood control na yan? Diyos ko. Inilaan niya ang 213.8 billion standby funds. Bakit wala bang binito? Gunggong. Yung hindi ka na nga nanalo, maingay ka pa. Pasalamat ka na, disqualified yung Duterte iyot. Duterte iyot. Hindi tuloy. Kabilang ang 111 billion na napunta sa flood control projects upang pondohan ang mga proyektong napili ng priorities of leaders. Pangatlo, personal at direktang inutos ng Pangulo ang insertion ng at least 100 billion na flood control at iba pang infrastructure projects sa Sino nagsabing, direktang inutos? Accusation na naman. Yan ang napapala nyo. Kaya nadidismiss, puro akusasyon.
Walang patunay. Sino patunay niya? Si Saldico? Hindi pa uwiin nyo. Yung mali-maleta 2024. Tapos yung budget na maanomalya 2025. Sino nag-ano niyan? Sino nag-abono? Kalokohan. Ano pa yun 2024. Under pa yun ang deliberation ng budget. Tapos may may naka-advance ng deliver. Wow, tindi nyo. Pagalingan kayo Pagalingan patangahan. Diyos ko, palitan ko kayo 2025 General Appropriations Act. Kaugnay dito, may 3 magkakahiwalay na ebidensya ang direktang nag-uugnay sa Pangulo sa kickback schemes. Matapos masiwalat ang mga anomalies sa corruption, hindi pa rin winakasan ang pork barrel system ng allocables, hindi inalis ang unprogrammed appropriations sa GAA, at wala pa ring investigasyong nagaganap sa lahat ng mga sangkot na opisyal. Nakakadismaya na hindi nakita ng mayorya na sufficient in substance ang Masa et al. Complaint sa kabila ng malinaw na paglalahad ng impeachable acts ng Pangulo. Sufficient talaga, complaint yun Complaint nyo yan. Kaya sufficient yan sa inyo. Kahit naman ako magre-reklamo ako. Sufficient yun. Sa akin yun Huwag ka na magsalita, tama na. At kung bakit ito betrayal of public trust, may sapat na ebidensya at batayan para magkaroon ng investigasyon na may kinalaman ang Pangulo sa bilyong-bilyong pangurakot sa ating bansa. Ito ang tama sanang Si Bongbong, bilyon yung salain yan, tignan nyo. Pag-aralan nyo na lang yun. Kaysa na mag-ano kayo dyan, mag-ngangawa kayo dyan, wala naman kayong mapapatunayan. Baka yun sa painting pa lang na Jose Rizal, magulat ka na, malaglag na panty nyo. kataon upang ipakita na walang sino man, kahit ang pinakamataas na opisyal ng bansa, ang nakakaligtas sa pananagutan pagdating sa korupsyon. Kaya, Madam Speaker, nais ng taong bayan na pagbabago sa bulok na sistema, nais ng mamamayan. Gusto nyo pala di mag-charter change tayo. Ganun lang naman yun E di isulong nyo yung charter change or try natin ulit yung People's Initiative. Charter change via Concon. Pwede yan. Wag ang federalism, ayoko dun. Kasi federalism, magkakanya-kanyang state yan Paano pag nalugi yung isang state, sabihin na natin yung Pangasinan, nalugi. Sino magpapahiram yan? Hindi naman na pwede pakialaman ng national yan. Same power na sila. Yung federalism, pwede na rin magbuo ng sarili nilang army doon. Pagka nagkaroon doon, meron diktador na doon. Kakaroon ng media blackout. Bakit papakailaman ng national lang Pangasinan? Hindi na makikialam yan kasi same power lang sila Di ba? Tapos tataas pa yung yung mga tax, tataas ang pamasahe niyan, panigurado. Kasi kung tourist spot yung Pangasinan, dadaanan ng Tarlac yan. Di ba? Siyempre magkakaroon ng toll gate yung Tarlac. Dagdag pamasahe yun. Hindi pwedeng pakikinabangan mo yung lugar nila, dadaanan mo yung lugar nila papunta Pangasinan na wala man lang lagay sa nila yung sa lungsod nila. Ganun doon. Mas maganda nan parliamentary. Para prime minister na si Bongbong. At least yun, may account, yun. May transparency yun. May shadow government yun. Si Bongbong, si Digong. Si Digong ang magbabantay kay Bongbong. 10,000 lang nagastos ni Bongbong na
pera ng gobyerno, tanggal siya dyan. Ito nga eh. Oh, dito nga, sa bansang to oh, burger lang, tinanggal. Oh. Prime Minister dito. Burger lang, tinanggal siya. Hindi niya madepensan, kumain lang pala ng burger. Kaya, ang masaklap doon, pera ng ano yun, taong bayan nila dito. Oh, di nga. Dahil sa burger, tanggal. Ang Pilipino ng tiyak na pananagutan mula sa mga nagnakaw at patuloy na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Habang ang mga mastermind ay nalulunod sa bilyong pisong nakurakot mula sa flood control projects, nananatili pa ring lubog ang bansa, lubog sa pagbaha tuwing may pag-ulan at bagyo, Oo nga, no? Nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, meron siyang almost 14,000 na flood control. Nagtataka lang ako, bakit grabe yung baha nung nakaraan? Hindi man lang ba umepekto yung flood control na yun or ghost? 14,000 yun, napakadami yun. Yung kay BBM, 5,500 lang. Bakit hindi umepekto yun? Mas lumala yung baha. Nung kung meron yun dapat, hindi ganun kagrabe yung baha dyan sa Pilipinas eh. Nasaan yun? Tanong nyo sa mga DDS. Baka may knowledge sila dyan. lubog sa mga bayarin at pang-araw-araw na gastusin dahil sa mahal na bilihin, lubog sa pagdadismaya dahil ipinagkait sa taong bayan ng pagkakataong mapanagot ang nasa tuktok matapos ibasura ang impeachment complaint na ito. Habang lubog na lubog ang mga Pilipino sa tindi ng pang-ekonomiyang krisis sa bansa, malayong nakakalangoy ang mga kurakot na big fish sa kaban ng bayan. Sawang-sawa ng taong bayan sa kawalan ng hustisya at pananagutan, hindi matitinag ang malawak na hanay ng kababaihan at mamamayan na sawang-sawa na rin sa bulok na sistema. Hindi man pinakinggan sa bulwagan ng Kongreso, lalakas at lalawak ang panawagan sa labas nito. Maaari mang Magrarally na ulit sila. Pagtatawanan ko kayo. Tagal naman na kasi ang pinaglalaban nyo. Nasa Pilipinas pa ako, laman na kayo ng kalsada. Ano na ba na ipanalo nyo? Ano na bang naipano nyo na ipanalo nyo dyan? Sino na ba ang naipababa nyo? Ang tagal nyo na nagrarally dyan, dekada na. Pati nga baka siguro yung nanay at tatay nyo, lolo't lola nyo, laman din ng kalsada dati yan. Ayan na ba yung minana nyo sa mga magulang nyo, sa mga ninuno nyo? Maging solar boy, solar girl. Nagmumukha na kayong alikabok sa kalsada eh. Buti pa nga yung alam mo, mas buti pa yung nagbigti. May napapatalsik, yung upuan. EJ Power. patayin ang isang impeachment complaint, ngunit hindi kailanman mapapatay ang galit at paghahangad ng sambayan ng Pilipino para sa hustisya at pananagutan. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Marcoleta to explain his vote. The Honorable Marcoleta has 2 minutes. Please proceed. Madam Speaker, I timed the Yan. Gera na. the explanation of vote of the Honorable De Lima, and it took her 4 minutes and Nag-request pa ano yun? Privilege speech. 2 seconds without interruption. May I be accorded the same privilege, Madam Speaker? The gentleman has 2 minutes, and if you need more time, we will cross the bridge Request for when it extension. comes. Thank you. Madam Speaker, my dear colleagues, isang makabuluhang hapon sa ating lahat. Ako po ay bumoboto ng no
sa committee report na ito dahil sa pasya ng komite na gawing mahirap para sa ordinaryong mamamayan ang proseso ng impeachment. Eh di sisihin mo si si Leonen. Sisihin mo si Leonen, hindi yung Sumunod na lang sila dyan. Ang kanilang pasya ay nagsilbing harang sa halip na mabigyang daan ang pagsagot sa hinaing ng maraming Pilipino laban sa pamumuno ng Pangulo na nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Ang proseso ng impeachment Mali. Kami ang walang tiwala sa inyong mag-ama. Sumama na kayo sa West Philippine Sea. Pakiusap lang. Ay sa Kalayaan Group of Island. Hindi ba kayo nag-i-insist ng gera? Pumunta kayo doon. May mga Pilipino din doon. ay dapat manatiling abot kamay sa ating mga kababayan. Marahil ang isa sa mga pinakasagradong tungkulin ng pamahalaan ay ang magbigay ng patas at walang kinikilingang hustisya para sa lahat ng mga mamamayan nito. Hindi Tignan niyo yung speech niya. Ha? Kailangan marinig din natin yung speech na yan sa impeachment ni Sara Duterte. Makikipagpostahan ako 5,000. Tignan nyo, hindi magsasalita yan. Hindi lamang ito kawalan ng panig o neutral. Tsaka hindi yan kung i-dismiss yung ni Sara, mag-yes yan. Kilala na namin kayo. Neutrality kung hindi ito ay ang pagpanig sa ustisya mismo. At ang sawari ko'y tila paimbabaw na ustisyang mayroon tayo ngayon ay siyang pinaka nakakabahala. Ibinasura ng komite ang mga impeachment complaint batay sa boto ng mga miyembro nito na insufficient in substance ang mga complaints. This sufficiency in substance requirement is met if there is a recital of facts constituting the offense, charge, and determinative of the jurisdiction of the committee. Sa talakayan pa lang ng komite, hindi na magkasundo ang mga miyembro sa kahulugan ng recital of facts. Ang komite mismo ay hindi magkasundo sa definition ng ultimate facts na siyang mismong usapin sa pagdetermine ng sufficiency in substance. Ang mga nag-endorso ay nagpahayag na dapat ang mga facts, kung ito man ay maging totoo, kapag umabot sa paglilitis na sa impeachment court ay dapat na umayon sa reklamo laban sa impeachable officer. Unfortunately, this line drawn from the discussions reflected a difference in understanding among the members of the Committee on Justice. Mas mainam na sa impeachment court sa Senado, timbangin ang katotohanan at kabuuan ng ebidensya, hindi sa Justice Committee. Masyadong mataas ang requirement na hinihingi ng komite. Inahilin tulad ng komite sa isang legal proceeding ang paghahanap ng statement of facts. Ang naiwang tanong sa usaping ito ay kung in-apply nga ba ng komite ang tamang threshold o standard nung idineklarang hindi sufficient in substance ang mga complaints. Isinantabi ng komite ang mga complaints at kaakibat nito ay isinantabi nila ang pagiging political process ng impeachment na dapat bukas sa lahat sa mga abogado at hindi abogado. Ang pasya ng komite ay walang pagpapahalaga sa tawag ng ordinaryong mamamayan para sa pagpapanagot sa mga public officers. Colleagues, Article 11 of the Constitution vests in this House the solemn duty and the exclusive power to initiate impeachment. That power is not to protect any person. It is to protect the Republic. It is to ensure that when serious charges are pleaded with a factual recital, the constitutional process moves forward to the proper forum where truth can be tested with due process. Let us not adopt a dismissal built on the wrong threshold and let the constitutional process proceed in the matter the Constitution and our own rules command. With this, I vote no on this committee report. Maraming salamat po, Ginang Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Antonio Tino to explain his vote. Ayan na si Toko. Toko.
Toko. The Honorable Tino has 2 minutes. Please proceed. Maraming salamat. Madam Speaker, bumoto po tayo ng no dahil nakapaloob sa impeachment complaint na aming inendorso ang buong katotohanan na magtatai at magbibigay linaw kung bakit sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika mula nang mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Again, ulitin mo. Sige. Ulitin mo. Na naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa ill-gotten wealth. Merong ano dyan yung Supreme Court. Yung Supreme Court, nagkaroon siya ng conversation sa Rappler. Tinyo, ayusin mo. Ang tunay na dyan, si Pinoy, may atraso sa 44. Bida-bida ka din tokok ka eh. Patay na si Joma Sisol. Doon. Samahan nyo. Yung terorista. Tsaka yung nasa Mindoro. Tulungan nyo yung mga nandoon, yung mga terorista nyong grupo. Tapos sasabihin nyo sa akin, red tag. Red tag. Hindi ba totoo? Sino-sino yung pumunta ng rally na nagkagulo? Sino-sino yung mga nandoon? Anong ginagawa mo dun? Anong ginagawa nila Renico? Sa klolo? Sa mga nahuli? Mga nasugatan? Salanan nila yun. Following in the footsteps, like father, like son. Diyos ko, Tinyo. Tigil mo na yan. Mukha ka ng tanga. Ngunit hindi lang command responsibility Ayaw nga eh. Follow the leader eh. Follow the leader. Terorista. Bumalik na kayo sa bundok. Di namin kayo dito kailangan sa kapatagan. Recruit na lang kayo sa UP. of sin of omission ang kasalanan ng Pangulo. Direktang nag-utos siya ng at least 100 billion na insertion sa 2025 budget at tumanggap ng at least 8 billion na kickback. Asan patunay mo? Gunggong ka, wala ka naman may pakita pruweba. Ilabas mo, pakita mo sa amin na may video ka na tumanggap siya talaga. Ipakita mo, hindi yung puro ngak-ngak. Hearsay na naman yun. Opposition yan. Ulul. Ang ginamit ang pera, may bahaging napunta sa personal, ngunit ang kalakhan ginamit para sa eleksyon. Ito ang sekreto sa likod ng pagbaha ng pera sa panahon ng eleksyon. Pera ng taong bayan, ginawang kickback mula sa kontraktor, pinambili ng boto para manalo at umulit ang siklo. Ha? Conspiracy theory. Hayop ka din yan, lupit mo. Terorista talaga yung isip mo. Alam na ka, dito tayo bro. Ayop nito. Ganyan mismo ang ginawa ni Pangulong Marcos. Patunay, hindi yung puro ako sa okay. Mambabatas ka nga, pero wala ka namang alam. Inakusahan nyo. Hindi dapat may ebidensya kayo. Gising ko?
You accusing him. Yun na yun. Dapat kasi nasa inyo yung burden of proof. Nag-aakusa kayo eh. Nasan yung ano nyo? Ebidensya nyo na may kumikbak si PBBM. Yun tayo eh. Ito ang pinakadirekta at masahol na pagtataksil ni Pangulo Hindi ba pagtataksil yung mga teroristang kagrupo nyo? Ha? Doon pa lang dapat binobomba na yun. Tapos pagka nahuhuli yung mga kasama nyo, pinaglalaban nyo kung naglalaban lang namin yung tama. Ang tagal na namin ang nakikibaka. Huwag nyo pakialaman yung mga estudyante. Nag-aaral ng gobyerno tapos pag-OJT nyo sa bundok. Yung tipong HRM yung kinuha mong course tapos OJT mo, dala mo Armalite. How sad. Dapat dito sa mga mga kasamahan nito, mga NPA. Inaano yan eh. Wina-wipe out na yan eh. Magulo. Para magtino na rin tong mga to. Marcos sa tiwala ng bayan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal. Tapos, wala ka nga kasing ebidensya. Ipakita mo. Ngayon din. O sa mga next interview mo, ipakita mo, ilantad mo. Ako mismo mananawagan. Basta accurate yan ha. Pag di accurate yan, babalahurain kita. Ginawa niyang command center ng organized plunder ang Malacanang. Inagaw niya ang pondo para sa kalusugan ng mamamayan. Nagsasasabi nito. Okay ka lang. Pag-aatin ka sa mga ganyan, kumain ka muna na may laman yung utak mo. Yung tayo eh. Nakapokus ka kasi sa papel eh. Kain-kain din. Puro tanglad. Para dalhin sa kickback ng ilan at direktang nag-utos ng 100 bilyong pisong insertion para tumanggap ng kickback. Malubhang pag-abuso ito sa kapangyarihan ng pagkapangulo at pagtaksil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga Pilipino. Kung hindi man ngayon, hindi matatakasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang araw ng pananagot. Okay. Yun na yan. Guys, ganito. Wala silang ebidensyang kaya talo sila. Masyado silang bitter. Ganito na lang gawin nyo. Total, wala naman kayong magbigti na lang kayo. Puro kayo kasi wala naman kayo ebidensya. Remember yung ICI kaalyado, pinsan at anak na imbestigahan. Ano pa ba gusto niyo? Niloloko nyo lang sarili nyo. Hirap na hirap kayo, I-explain yung panig nyo. Pare-parehas lang kayo. Ng sinabi, yun lang ba yun? Yun na yan? Wala kung ganun eh. Wala rin. Tulog mo na yan, tinyo. Magkaroon ka pa ng muta. So, paano guys? Hanggang dito na lang tatapusin. Maraming salamat at pa-subscribe na lang po ng ating channel. Pa-like na rin po ng ating mga videos at follow na rin po ng ating Facebook page, article page. Maraming salamat at goodbye.